Good day mga kap, welcome back na naman sa panibagong vlog. Samahan niyo ako muli sa aking paghahanap buhay bilang isang delivery rider. Naniniwala talaga ako na totoo yung kasabihan sa pelikula na yung bida ay nabubugbog muna bago magtagumpay. Tignan niyo yung mukha ko, puro kalyo na. Naniwala ka naman, char. Alas 8:30 ng gabi, nakabukas na yung Grab app natin pero walang pumapasok na booking. At dahil wala akong no choice at ito ang trabaho ko, wala akong magagawa kundi maghintay talaga. Mag-aalas 10 na nga rin ng gabi nang mapasukan ako. Medyo mababa nga yung moral ko dahil sa tumal. Sa mga ganyang sitwasyon, hindi ko na pinipilit na dibdibin pa yung mga ganyang bagay dahil talagang napaka-normal niyan sa pagiging isang delivery rider. Sa mga ganyang sitwasyon, wala ka talagang kakampi, kundi sarili mo lang. Totoong nakakahinayang yung oras pero syempre hindi mo na mababalik yun. Ang kontrolado mo na lang dyan talaga yung mga darating na pagkakataon. Basta laban lang, ganyan naman talaga yung buhay, wala tayong magagawa. Huwag na tayo masyadong magpa-self-pity dahil hindi naman tayo ganong kawawa. Hanggat may binibigay yung Diyos na pagkakataon sa'yo araw-araw, gamitin mo lang ng gamitin. Kasi pag nasa hukay ka na, wala ka nang ibang gagawin kundi humiga, di ba? Doon ka na lang bumawi ng pahinga mo. At mabalik na nga tayo sa biyahe. Pagdating sa drop-off area, naghintay rin tayo ng mahigit 10 minuto. Sayang nga 5 minuto na lang, akin na yung pagkain niya. At eto na naman ako, ipapaalala sa inyo na pag umorder kayo sa Grab app, meron lang tayong 15 minutes na waiting time. Pagkatapos nun, i-report na lang namin at amin yung pagkain ninyo. On the other side, kapag ikaw naman yung customer, hintayin mo yung pagkain mo, huwag mong tutulugan. Antabayanan nyo yung rider ninyo. At isa pang tip, huwag kayo masyado mag-relay sa GPS ng Grab app. Minsan hindi updated yon. I-maximize nyo yung paggamit ng application. Meron namang Grab chat doon kayo mag-update. Isa pang tip bilang isang customer, huwag nyo basta-basta tawagan yung rider ninyo dahil may mga pagkakataon na tumatawag kayo habang nagdadrive kami, hindi namin masasagot yun basta-basta. At sa pagpapatuloy nga ng ating biyahe, pagdating sa pinakatambayan ko, napasukan na tayo ng susunod nating booking na batch order. Hindi ko talaga mapigilan yung sarili kong mag-reminisce pag nakikita ko yung dati kong pinagtatrabahuhan. Nakakamiss din yung dating galawan ko na liksi-liksi ko. Ngayon, wala na, patambay-tambay na lang, bonjing na lang. Yung unang drop-off nga ng double booking natin dito sa Heartbeat and Deliver. At kung usapang babae nga lang din, pag andito ka sa Quezon Ave, ikaw na lang ang mananawa. Dahil magmula sa Class A hanggang Class S na babae, ay naku, kompleto yan dito. Kung single ka at wala kang sabit, go! Pero kung pamilyado ka, naku po, ayos-ayos yung desisyon mo sa buhay. Tandaan mo na hindi sanga si Junjun na pag pinutol ay tutubo. Pero biro, payong kaibigan lang. Pag nasa punto ka na na matiwasay na yung buhay mo sa pagpapamilya, huwag mo lang sisirain. At eto na lang din ang isipin mo. Kung ginagawa mo yung bagay na yon, paano na lang kung gamitin sa'yo ng asawa mo? O diba, huwag ka nun. Magpaka-good boy ka na lang, ane. At sa pagpapatuloy nga ng ating biyahe, pagdating ko sa drop-off area, inaabisuan ko nga si sir na ingatan niya yung drinks niya dahil kadalasan nasisira talaga yung carrier. Isa nga rin yung issue na yun ang kinaiinisan ko. Diba bawal na nga yung plastic? Ba't nandiyan ka pa? Char. Ang totoo kasi hindi pa rin nagkakaisa lahat ng tindahan dito sa Metro Manila na no plastic, policy na tayo. Para sa akin siguro pag normal na araw, wala naman ulan, dun tayo maging mahigpit, wala talagang bigay ng plastic. Pero syempre pag maulan naman, dun natin i-considerate na kailangan natin gumamit ng plastic dahil para maging presentable yung pagkain kay customer. Sa mga puntong yan, medyo lumalakas na nga yung patak ng ulan. Hanggat naiinda at hindi nakakabasa, hindi talaga ako magsusot ng kapote. Kaya minsan naisip ko siguro yung dati kong past life, dati akong dahon ng gabi. Yung huling drop-off nga natin, yan din yung huling pinagdelibera natin kung napapansin ninyo. Halos mag-alas 12 na nga rin ng hating gabi ng mga oras na yan. At pagkatapos nga lang din natin dyan, tuluyan na rin tayo nagapi ng ulan. Bumuhos na siya ng todo.